Bilang isang botante, ano po yung mga kwalifikasyon na hinahanap niyo po sa isang leader para mamuno po sa ating bansa? May dignidad sa pangako. Yun lang po. Karapatan ng bawat Pilipino ang pagboto. Sa katunayan, ayon sa COMELEC, mahigit kumulang 69 na milyong Pilipino ang rehistradong bumoto para sa darating na 2025 elections. Ngunit sa papalapit na halalan, handa na ba ang mga Pilipinong bumoto ng isang pinuno na maghahatid sa atin sa tagumpay? Halina't tunghayan dito lamang sa Itaga Mo sa Boto, Pagboto para sa Pagbabago. Kumusta mga kababayan? Ako si Isabel Silang at narito tayo ngayon sa makasaysayang lugar sa Maynila, ang tinaguriang Heart of Old Manila, ang Intramuros. Narito tayo ngayon upang kumalap ng suhestyon at opinyon ng madla patungkol sa kung sino ang mas angat sa lahat, ang pinuno o kandidatong magaling sa pamumuno o ang kandidatong magaling sa pagsasalita. Maaari po ba kayong magpakilala? Dahil sa akong botante po. Ako po si Sharon Abog, 39 years old, isa pong botante. Ako po si Charles Domer Redescente, isa pong botante po. Ako po si Arvin Gara, nagmula po sa Intramuros, Solana Street. 654 po, botante po din sa 654. Ako po si Fabian, 20 years old, botante po. Ako si Julian, 21, isang botante. Ako si Joven, isang botante, 63 years old, senior citizen. Ako po si Erickson Velasquez. Yes po, botante na po. Sa lugar natin. Siyempre po, yung hinahanap ko po ay yung magiging magandang leader talaga, yung makikita po talaga natin na may nagagawa po siya. Ay magaling, siyempre mabait, tapos marunong sa mga sinasakupan niya, katulad ng hindi siya yung pumapanig lang sa iba, yung pantay-pantay. Siyempre po, isa sa mga pinaka-importante para sa akin is maalam sila dun sa mga batas. Kasi paano mo po may expect na maging leader kung wala po silang alam dun sa ginagawa nila? Yung qualification ko po na bilang isang leader na mamuno sa ating bansa, yung tutuparin lahat yung pangangailangan ng mga mamamayan na pinangahawakan niya, lalo-lalo na sa mga taong walang-wala talaga. Ako po, based po sa sarili kong opinion, kailangan po talaga na kapag may degree siya, may natapos siya kasi ang pagiging leader po kasi hindi lang po siya more on diskarte or popular ka. Dapat meron kayong alam sa mga formalities, mga proper report, parang ganyan. Ayun po. Ang hinahanap ko sa isang leader upang mamuno sa bansa ay isang leader na natatakot sa batas. What are the three essential characteristics of a true leader of the people? The person who should be our next president should be characterized by academic excellence. Ang isa pong mabuting ina ay naaasahan kahit anong panahon. Hindi po umaatras sa hamon. Sumisikap araw-araw na maging mabuting example po sa kanyang mga anak. Binibigay ang lahat, walang tinitira sa sarili. Hindi po ako perpekto, pero araw-araw sinisikap ko po maging mabuting ina at ama sa aking mga anak. Today, the dream starts to become a reality.
sa inyong mga nag-isip pa kung tutulong kayo sa pagpasan ng ating krus, isa lang ang aking tanong. Kung kailan tayo nanalo, saka pa ba kayo susuko? Kayo ang boss ko. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. We have 3 million drug addicts. If we do not interdict this problem, the next generation will be having a serious problem. You destroy my country, I'll kill you. If you destroy our young children, I will kill you. Siyempre po, yung pinaka-obvious na part dun sa sinabi niya is yung part na gumagamit siya ng violence. Siyempre, kahit sino naman na nakikinig, pag narinig mo yung isang leader na nag-threaten ng violence, siyempre ano naman yung attention mo doon. So, is it a good thing po ba or bad thing? Siguro depende naman po sa context, pero in general po, hindi po ako agree dun sa Unang-una din yung pagkaso sa bagay, dapat Tagalog dapat sariling wika Pero magaling yung pagkaka-deliver niya ng English niya. Papakita na marunong siya mapagsabayan sa mga foreign. Pero yung mga sinabi niya nga, may mga major issues talaga sa bansa natin. So yun nga, sana hindi lang niya nakuha napansin yun, dapat magkaroon siya ng sapat na kasama para labanan yung mga ganong klase na issue na minention niya. I guess based from dun sa pinakinggan ko, parang sa akin, parang siyang scripted na very firm siyang mag-deliver and as well as parang may paninindigan siya. Pero it sounds like hindi siya genuine. Although doon yung firmness niya and doon yung stand niya. Pero ayun nga, parang hindi talaga siya tunog genuine nung pinakinggan ko yung audio. Parang nasasaktan o nagagalit yung mga anak niya dahil yun nga hindi niya nakuha o nakamit yung gusto niya mangyari para hindi lang para sa sarili niya kundi para sa sa buong sambayanan. Pero hindi siya sumusuko dahil may mga tao at yung mga anak niya na patuloy pa rin naniniwala sa kakayanan niya. Ayun yung naging yung pumukaw sa akin kung bakit nakukuha niya yung interest ko kasi alam kong maganda yung magiging feedback niya kung ano man yung maabot niya. Alam kong magiging maganda yung kalalabasan niya dahil may pinangahawakan siya na salita at depende na lang din talaga kung magagawa niya ito ng tama. Dahil po nung katulad po kanina, sa gawa po nila, tapos sa salita po nila na yung totoong sinasabi po nila. Ganun po. Yung credentials po. Kasi ang dami na po talagang mga nag-promise na kung ano nang gagawin, kung anong babaguhin, pero walang nangyayari. So, mas maganda po na yung credentials na lang po ang tignan natin. Siguro mas titignan ko yung mga nagawa na nila. Siyempre dun tayo sa maraming nagawa at sa credentials. There kasi dun talaga napapatunayan ng isang politician or ng people who are experts sa society and industry natin. Dun napapatunayan na meron at kaya nilang mag-lead at kaya nilang i-prove na may madedevelop sila at may maiaambag talaga sila sa country natin. Para sa akin, wala dun Sa akin, yung actions talaga nila Kasi yung isa, credentials yun Parang background mo lang. Yung isa naman, pagsasalita. Sa akin talaga yung parang i-observe mo sila yung action nila. Sabagay yun nga, credential talaga sinabi ko unang-una, no?
credential nga talaga, yung degree nila. Then, yung, ayun nga, action talaga. Na, kasi may mga action lang na, may mga action lang. Para masabi may galaw lang. Lahat yung action nila, yung pinaka main purpose talaga nung, di ba, ng trabaho nila. Ayun. Sa akin yung kanilang credential o kanilang nagawa. Kasi kung titingnan lang natin sa kanilang mga pangako, ang iba talaga dyan ay napapako. Kaya mas maganda talaga, titingnan natin yung credentials ko talaga. Ngayong nakalap na natin ang nasa isip ng madla, masasabing samut-sari ang kanilang opinyon sa pagpili ng isang leader. Ngunit masasabi bang sapat na ang mga rasong pinanghahawakan nila para sa ikatitiwasay ng bansa? Alamin natin sa susunod na kabanata ng Itagamo sa Boto, Pagboto para sa Pagbabago.